True pag-ibig to, tandaan nyo magkakaiba ang proseso, magkakaiba ang sistema ng iba't ibang mga bangko, ng mga foreclosed na bahay, pati ang pag-ibig. Hindi sila pare-parehas lahat. So sa part ko kasi is meron din akong history sa pag-ibig. So alam na natin ng kahit papaano kung paano ang eksena dyan sa pag-ibig na yan. Though hindi tayo lagi pag-ibig kasi hindi natin gusto yung bidding type ng pag-purchase ng bahay. Kasi sa bidding type, ang lumalamang dyan ay mga middle class na tao na ginagawang negosyo yung pagbili ng bahay tapos ibebenta or iniipon ng mga negosyante. Ibig sabihin, yung may mga kakayahan lang nakakabili ng mga bahay na wala siya sa part ng para sana sa mga mahirap ang pag-ibig, no? Pero bago yan, salamat sa nagbigay sa akin ng isa sa pinaka-paborito kong pagkain ng Pilipinas, no? Na galing ng Abra. Sobrang favorite ko to. 10 years old pa lang ako, naka-start akong manghuli around May seasonal ito sa Abra ng Salagubang. Then after nun, isa na siya sa pinaka-paborito kong pagkain. Unique yung lasa niya, perfect. Hindi po tayo nagbebenta. Nakaka-proud lang dahil sa Abra ay may ganitong exotic na pagkain na talagang kakaiba yung lasa. Sobrang sarap. Ayan, pipiliin natin yung medyo matataba yung Ayan, yung medyo matataba ang tiyanenak. Kasi yun yung talagang masarap. Ito, sarap niya. Sarap. Usually, ginigisa to sa manggang hilaw. Sinasangag lang. So, ito kasi, yung nagbigay sa akin, kaibigan ko, galing siyang Abra, since kakatapos lang ng May, ay luto na. So, ang ginawa ko, ginisa ko siya sa butter, and then nilagyan ko ng sabor. Ang sarap. Sobra. Sarap ng ipis. Thank you, Lon. Back to the topic tayo. Etong nag-message sa atin ay nangungupahan doon sa isang bahay na pinadalhan ng letter ng pag-ibig na pwede na silang mag-purchase, na pwede nilang bilhin, reserve, or privilege para doon sa mga taong nakatira sa bahay na nailit na ng bangko o nakuha na ng gobyerno, napabayaan, hindi nahulugan ng dating may-ari. Ngayon, eto daw si kuya ay nagsabi sa may-ari kung saan siya nagbabayad ng renta na may letter nga. Ang sabi daw sa kanila ay babayaran daw pa rin nila yung mismong bahay na kung saan ay nailit na ng bangko. Nagpunta sila sa pag-ibig at ang sabi sa kanila ay wala na daw rights. Okay. Once na napagdalan ka ng letter or ang property ay napunta na sa acquired asset, pwede nang ibenta. Actually, ilang taon yan na sinulatan sila, ilang taon silang minessage sila, in-email sila, na, hello, yung account nyo po, yung bahay nyo ay may ilit na, wala po ba kayong gagawin? Ilang taon yan Lalo na nung dati, alos 2 years ata yan bago mag-ilit Ngayon, pinababaan, pero matagal pa din. Once na nailipat na yan sa ibang department ng pag-ibig, matik, wala nang way etong dating may-ari para makuha ang bahay. May chance sila na sila pa rin ang priority kung nasa kanilang letter or pupunta sila doon, pero ang gagawin sa kanila kasi is sila ang magbibigay na itong i-priority nyo. Hindi yung nakatira na nagrerenta sa akin. Ang i-priority nyo ay either kapatid niya, since ang dating nakapangalan sa kanila, yung bahay ay na-blacklisted na dahil napabayaan. Walang way para maayos ng dating may-ari. Aayusin niya yung pag-ibig niya, yung pagbabayad sa bahay na yon, since na-transfer na yung account, maayos yun sa same name. Ang pinaka-possible na way dyan is magbaback to zero, ladies and gentlemen, at pwedeng ka mag-anak nung dating may-ari ang mapaglipatan. So since back to zero na, ladies and gentlemen, yung papel na hawak mo ay may power para ikaw ang maging first priority. No? Tingin ko, yan letter muna ang susundin. Titignan muna kung may feedback kayo na baka gusto nyong saluhin. And then after feeling ko, dadali na yan ang bidding kung saan pinopost, then makikipag-bid yung mga tao. No? Alam ko first priority, ang suggestion ng dating may-ari, since hindi na siya pwede ulit sa kanya, dahil sa failure ng hindi natapos yung property bayaran, or yung letter na nakuha mo. So, yan ang mga first priority.
Merong mga senaryo, ibang mga bangko na bago nila ibenta, ibinibigay nila sa mababang presyo kung sino yung nakatira doon, okay? So may ganito akong kilala na walang nakatira doon sa bahay na yon, pero kinausap niya yung dating may-ari na pwede bang ako muna ang tumira. Hindi to pag-ibig then kapag nakuha daw niya yung letter, ay kukunin niya yung bahay, siya ang since siya ng priority, meron na siyang passes para siya ang mag-avail, then naabutan niya na lang daw yung dating may-ari. Okay, isa yan. Then yung eksena naman nun sa atin, pag-ibig din to kailangan i-careful nyo siya kasi hindi kayo pwede magkamali dito. Ganito yung nangyari sa akin. Hindi mo ako member ng pag-ibig Pero may rates tayong mag-bid. Kapag hindi letter sa bidding na, umakyat na siya sa bidding, meron na tayong rights makapag-bid pero cash payment or 12 months to pay. So doon ako pumasok sa 12 months to pay. And then, nung naibid ko siya at nanalo ko at naguhulog ako, yung dating may-ari ay gusto siyang bayaran. No? Gusto siyang bilhin. So, nakipag-usap sila sa pag-ibig. Yung pag-ibig tumawag sa akin na yun nga, gusto po nung dating may-ari na sa kanya na lang daw po ba, payag po ba kayo, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige, kung mababayaran niya na lang lahat, kasi nakakaawa din naman, sige, ibigay mo na lang sa kanila. Sabi sa akin nung law firm ng pag-ibig ay, ganito po ang consequence. Kung ibibigay niyo sa kanila, yung pangalan nyo po ay mamamarkahan ng ban sa pag-ibig na never na kayo makakapag-bid dahil lalabas po dito na failure na hindi nyo nabayaran. So, ibig sabihin, hindi na ako makakapag-bid forever kung ibinigay ko sa kanila yung bahay. Plus, kapag ibinigay ko sa kanila yung bahay, since failure din yung payment na ginawa nila, na since sila yung nakatira dun for sure nakakuha sila ng letter, pero dinedma lang nila, ay hindi rin sa kanila mapupunta sa dating pangalan yung bahay na yon. So, hihintayin nila na mag-bid at kapag nag-bid sila sa ibang pangalan, sa kampo nila, titignan pa kung sila yung mananalo. Kapag hindi sila ang nanalo, ang nagpinakamataas mag-bid, sa iba rin mapupunta. So, nilet go na lang nila. Okay? So, again, baka naman iniisip natin na nakakaya naman sa dating may-ari. Hindi po nakakaya yan na kayo na ang nakakuha ng letra. Kayo na nakakuha ng letter. Okay? Ibig sabihin yan, pwede nyo nang ilaban yan na kayo ang pumunta doon at maayos ang mga papeles, mailipat sa inyo ang pangalan or mailipat sa inyo yung responsibilidad na nagre-rent to own na kayo. Nagmamonthly na kayo sa pag-ibig dahil sa inyo na siya maipapasa. Back to zero, ladies and gentlemen. Walang kinalaman ang hulog ng nakaraan na nag-failure sa magiging hulog nyo ngayon. At tingin ko naman, kung medyo nakakaya naman sa dating may-ari na inuupahan mo, hindi ba mas nakakahiya na hindi na siya nagbabayad ng ilang taon sa pag-ibig pero pinakikinabangan niya yung bahay na pinapaupa sa inyo na nagbabayad kayo ng renta? No? So minsan siguro, pwede ring eksena na since kayo nakatira dyan, at feeling mong hindi mo naman kayang bilhin, wala naman ikaw na plano na bumili ng bahay, di bigay mo dun sa may-ari ng bahay yung letter. Ngayon, si may-ari ng bahay ng letter, kung wala rin naman siyang plano bumili dahil wala naman siyang pera, wala na siyang pangalan na gagamitin, may due date yan Pupunta naman ngayon yung bahay sa bidding. Okay? At ang mananalo dyan ay yung mga mid-class na tao na kayang bumili maraming property sa kahit anong presyo. Ganon.